Sa makulay at madalas ay mapanuring mundo ng industriya ng entertainment sa Pilipinas, ilan lamang ang mga pangalang nananatiling matatag sa gitna ng nagbabagong panahon. Isa sa mga pinakarespetadong figura na patuloy na nagbibigay ng ningning sa telebisyon at pelikula ay si Susan Africa. Higit pa sa pagiging isang pamilyar na mukha na madalas nating nakikita bilang isang inang naghihirap o isang tapat na kasambahay, ang kanyang totoong pagkatao ay binuo ng sining, akademikong kahusayan at isang matibay na pundasyon ng pamilya. Isinilang si Susan Africa noong 20 ng Agosto 1959. Lumaki siya sa isang kapaligiran pinapahalaga ng edukasyon at disiplina bago pa man sumagi sa kanyang isip ang pag-arte. Ang sining ng pagsasayaw ang unang naging pintuan niya sa mundo ng pagtatanghal. Nagtapos siya ng kursong Fine Arts, major sa Advertising sa Universidad ng Santo Tomas. Bago natin pag-usapin ang kanyang mga luha sa harap ng kamera, mahalagang balikan ang Susan Africa sa loob ng silid-aralan at sa likod ng mga desk ng mga prestiyosong institusyon. Noong huling bahagi ng dekada 70, si Susan ay isang masigasig na mag-aaral sa University of Santo Tomas. Ang pagkuha niya ng kursong Fine Arts major in Advertising ay hindi isang aksidente. Dito nahasa ang kanyang mata sa aesthetics, ang kakayahang makita ang ganda ng komposisyon, kulay at emosyon. Ang disiplinang ito naging lihim na sandata niya sa pag-arte. Naunawaan niya kung paanong ianggulo ang kanyang nararamdaman upang mas epektibong na iparating sa mga manonood. Noong 1980, ang kanyang buhay nagkaroon ng malaking pagbabago nang tanghalin siyang first runner-up sa Binibining Pilipinas. Ang taong iyon ay kinatampukan ng mga reynang tulad ni Maria Rosario Chatzilayan, Binibining Pilipinas Universe at Maria Felicidad Luis, Binibining Pilipinas International. Bagamat hindi siyang pinalad na kumatawan sa bansa sa labas, ang titulong ito ang nagbukas ng pinto para sa mga modelong stint at commercials. Ngunit sa halip na sumabak agad sa pag-aartista, ipinakita ni Susan ang kanyang kakaibang prioridad. Mas pinili niyang gamitin ang kanyang pinag-aralan. Mula 1986 hanggang 2000, si Susan Africa ay naging mahalagang bahagi ng Ballet Philippines o BP bilang Corporate Development Manager at kalaunan ay Direktor. Siyang nasa likod ng mga fundraising events, sponsorship deals at marketing strategies upang manatiling buhay ang sining ng sayaw sa bansa. Isipin mo, habang ang ibang aktres ay abala sa mga shooting, si Susan ay abala sa paggawa ng mga budget proposal at pakikipag-usap sa mga CEOs. Ang kanyang pananatili sa BP sa loob ng 14 na taon ay nagpapatunay ng kanyang katapatan at husay sa pamamahala. Sinundan pa ito ng 14 na taon mula 2000 hanggang 2014. Sa Asian Institute of Management o AIM bilang Alumni Relations Director sa loob ng halos 3 dekada. Pinagsabay niya ang pagiging isang seryosong careerwoman at ang pagiging isang aktres tuwing gabi o weekends. Ito ang dahilan kung bakit kapag gumanap siyang mayaman o profesional, hindi ito mukhang acting. Ito ay natural dahil iyon ang kanyang realidad sa labas ng studio. Ang pagpasok ni Susan Africa sa pag-arte ay nagsimula sa teatro at sa ilalim ng gabay ng mga eksperto. Ang kanyang papel sa pelikulang Olongapo, The Great American Dream noong 1987 sa ilalim ng direksyon ni Chito Ronyo ang nagmarka ng kanyang seryosong pagpasok sa industriya. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang isang karakter na sumasalamin sa hirap at pangarap ng mga Pilipino sa paligid ng base militar ng Amerika. Ang pagkapanalo niya bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival sa taong iyon ang naging selyo ng kanyang kalidad. Ngunit ang pangalang Susan Africa ay tuluyang naging bahagi ng bawat tahanang Pilipino noong 1992. Ito ang taon kung kailan nagsimula ang Mara Clara. Sa loob ng 5 taon, ginampanan niya ang papel ni Susan Davis, ang tunay na ina ni Mara at ang nagpalaki kay Clara. Dito nabuo ang tipo ng kanyang mga susunod na role. Ang inang laging nakasuot ng duster, laging nagluluto ng tuyo o simpleng ulam at laging umiiyak dahil sa pangapi ng mga kontrabida. Ang chemistry nila ni Juan Rodrigo na gumanap bilang amante naging benchmark para sa mga magulang sa teleserye. Ang husay ni Susan sa pagganap bilang mahirap ay naging viral bago pa man nauso ang salitang viral. Ang mga Pinoy na kilala sa pagiging emosyonal at malapit sa pamilya ay nakita kay Susan ang imahe ng kanilang sariling mga ina. Matiisin, mapagmahal at hindi sumusuko sa hirap. Ang pagiging iconic ng kanyang mga linyang binibitawan sa mga eksena ay tumatatak sa kultura ng bansa. Hindi siya naging sikat dahil sa mga skandalo. Naging sikat siya dahil naging epektibo siyang salamin ng kahirapan at pag-asa ng karaniwang Pilipino. Hindi makukumpleto ang kwento ni Susan Africa kung hindi babanggitin si Spanky Manikan. Ang kanilang kwento ay hindi typical na showbiz romance na punong-puno ng flashbulbs at intriga. Sila ay nagkakilala sa teatro, ang lugar kung saan pareho silang nagsisimula at nagpapanday ng galing.
Ikinsal sila at bumuo ng isang pamilyang nakasentro sa respeto sa sining. Si Spunky, na kilala pa rin bilang isa sa mga pinakamahusay na character actors ng bansa, ay naging katuwang ni Susan hindi lamang sa pagpapalaki ng kanilang 3 anak na sina Ellie, Miguel at Mika, kundi pati na rin sa pagpili ng mga proyekto. Noong 2017, ang pamilya dumaan sa isang matinding pagsubok ng ma-diagnose si Spunky ng stage 4 lung cancer. Sa panahong ito, ipinakita ni Susan ang totoong kahulugan ng kanyang mga martyr role sa telebisyon, ngunit sa pagkakataong ito ay sa totoong buhay. Sa loob ng ilang buwan, naging prioridad niya ang pag-aalaga sa asawa. Sa kabila ng gastos sa pagpapagamot at ang mga emosyonal na bigantang sitwasyon, nanatiling matatag ang pamilya manikan. Pumanaw si Spunky noong January 14, 2018 sa edad na 75. Ang pagpanaw na ito ay nag-iwan ng malaking lungkot sa industriya, ngunit para kay Susan, ito ang simula ng isang bagong yugto bilang haligi at ilaw ng tahanan ng mag-isa. Sa mga panayam matapos ang libing, palaging binabanggit ni Susan ang sining at ang kanilang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Kung susuriin ang track record ni Susan Africa, mapapansin ang isang pattern. Ang kanyang mga role ay tila nag-level up na kasabay ng inflation rate ng Pilipinas. Noong dekada 90 sa Mara Clara, si Susan ay literal na nakatira sa isang maliit na bahay. Laging may hawak ng sandok at walis at ang pinakamalaking problema niya ay kung paanong itatago si Mara mula kay Gary. Fast forward sa mga seryeng tulad ng Kadenang Ginto noong 2018 at Dirty Linen noong 2023. Mapapansin na ang kanyang mga karakter ay nagsimula na magkaroon ng attitude. Ang nakakatuwang paliwanag dito ay tila ba nag-graduate na si Susan Africa sa University of Teleserye Servants. Pagkatapos ng 30 taon ng paglilinis ng sahig, paglalaban ng damit ng mga bida at pagiging biktima ng mga sampal, sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang tenure. Sa FPJ's Batang Quiapo, bagamat ang kanyang karakter na si Nita ay hindi naman bilyonarya, makita ang isang Susan Africa na palaban. Hindi na siya basta-basta umiiyak sa sulok, sumasagot na siya, nakikipag-asaran at may sarili ng diskarte sa buhay sa Quiapo. Sinasabi ng mga fans sa Twitter o X at TikTok na si Susan Africa ang CEO of Resilience. Ang kanyang ebolusyon mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang survivor at enabler ng kwento ay sumasalamin sa pagbabago ng panlasa ng mga Pinoy. Sa kabila ng kanyang malinis na imahe, hindi nakatakas si Susan sa ingay ng politika at industriya noong 2020. Noong kasagsagan ng issue ng franchise renewal ng ABS-CBN, isa si Susan Africa sa mga artistang hindi natakot maglabas ng saloobin. Noong Hulyo 2020, matapos ang desisyon ng Kongreso na tanggihan ng prangkisa, naging aktibo siya sa mga online protests at vigil. Ang kontrobersiya rito ay hindi tungkol sa kanyang personal na buhay kundi sa kanyang matapang na pagpanig sa kumpanyang nagbigay sa kanya ng trabaho sa loob ng maraming dekada. Binati ko siya ng ilang mga pro-government supporters ngunit nanatili siyang matatag. Ayon sa kanya, ang issue ay hindi lamang tungkol sa mga artista kundi sa libo-libong manggagawa sa likod ng kamera na mawawalan ng hanap buhay. Sa kasalukuyan, sa taong 2024 at patungkol sa 2026, si Susan Africa ay masiglang-masigla. Marami ang nagtatanong kung kamusta na siya matapos ang 6 na taon mula nang mamatay si Spunky. Ang totoo, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Siya ay nananatiling isa sa mga staple actors sa Dreamscape Entertainment at ABS-CBN Studios. Hindi siya nakatira sa ibang bansa at hindi rin siya nagretiro. Kasalukuyan siyang nakatira sa Metro Manila kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang bonding sa kanyang mga anak, partikular sa kanyang anak na babae na si Mika, ay madalas makita sa mga social media post kung saan ipinapakita nila ang kanilang mga simpleng pagkain sa labas o pagbisita sa mga art galleries. Bukod sa pag-arte sa Batang Quiapo, si Susan ay seryoso sa kanyang papel bilang Hope from Within Ambassador. Madalas siyang inimbitahan sa mga forum upang magsalita tungkol sa mga caregiver burden. Ibinabahagi niya ang kanyang mga naging karanasan noong nag-aalaga siya kay Spunky upang bigyan ng lakas ang mga taong dumadaan sa parehong sitwasyon. Ito ang kanyang mga paraan ng pagbabalik sa komunidad, isang tungkulin na ginagawa niya ng walang bayad at mula sa puso. Siya rin nakatakdang lumabas sa mga bagong proyekto para sa 2026, kabilang ang mga independent films na laging nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang award-winning caliber na hindi palagi nakikita sa pangmasa na teleserye. Ang pamana ng isang Susan Africa sa dulo ng lahat ng ito ay ang babaeng nagpatuloy na ang isang beauty queen ay maaaring maging isang matagumpay na corporate director. Siya ang aktres na nagpakita na ang pag-iyak sa harap ng kamera ay isang sining na nangangailangan ng talino at hindi lang basta emosyon. Higit sa lahat, siya ang asawa at ina na nanatiling matatag sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanyang buhay.
Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tagumpay hindi nasusukat sa dami ng leading roles, kundi sa itatagal mo sa industriya at sa respeto na ibinibigay sa iyo ng iyong mga kasamahan. Mula sa duster ng Mara Clara hanggang sa mga palaban na hirit sa Batang Quiapo, si Susan Africa ay mananatiling pambansang ina. Isang titulong hindi binigay dahil sa hype, kundi pinagtrabahuhan sa loob ng mahigit 4 na dekada.